Sa Nepal, isang batang babae ang hindi tumatapak sa lupa. Sa murang edad ay binabantayan ang kanyang bawat kilos. Bawal siyang lumabas at limitado lamang ang kanyang pagsasalita. Tila ba siya ay nakakulong? Pero alam mo ba, ang batang babaeng ito ay sinasamba bilang isang diyosa. Siya ay tinatawag na Kumari o Living Goddess. Maging ang presidente at prime minister ng Nepal ay humahalik sa kanyang paa. Bakit nga ba ganun na lang nila pinapahalagahan ang isang kumari? At ano ba ang klase ng buhay ng batang itinuturing na diyosa? Totoo bang meron siyang tinatagong kapangyarihan? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang Living Goddess ng Nepal. Sa Nepal ay isang sagradong tradisyon ang pagkakaroon ng Kumari o Living Goddess. Ang Kumari ay isang batang babae na sinasamba ng mga Hindu at Buddhist sa Nepal dahil sa paniniwalang sila ay reinkarnasyon ng sinasamba nilang diyosa na si Taleju Bawani. Naniniwala rin silang ang mga Kumari ay nagtataglay ng kapangyarihan ni Taleju. Ayon sa paniniwala, bigla na lamang naglaho ang makapangyarihang diyosa na ito. Ngunit nagbitaw siya ng huling salita na siya ay sasanib sa isang batang babae sa tribo ng Newari. Taong 1757 AD nang nagsimula ang tradisyon ng paghahanap sa Kumari Goddess. Mayroong 12 Kumari Goddess sa Nepal. Ngunit bukod tangi ang tinatawag na Royal Kumari mula sa Kathmandu. Siya ang pinakasagrado at pinakaimportante sa lahat ng mga Kumari. Sa ngayon, ang tinaguriang Royal Kumari ay si Trishna Shakya. 3 years old lamang si Trishna nung mapili siya bilang Royal Kumari taong 2017. Ayon sa mga deboto, ang isang kumari ay mayroong kapangyarihan na magbigay ng swerte, magpagaling ng may sakit at manghula ng kapalaran ng isang tao. Naniniwala sila na isang sulyap lamang ng kumari ay pagpapalain na sila. Ngunit naniniwala rin sila na kapag umiyak o tumawa ng malakas ang isang kumari, nagbabadya ito ng matinding karamdaman. Kapag ang kumari naman ay nanginig, nangangahulugan daw ito na makukulong ang taong nasa harapan niya. Sa kabilang banda, kapag humawak naman ito sa kanyang mata, nangangahulugan ito ng kamatayan. Lumalabas lamang ang kumari sa publiko tuwing may festival at napakaraming deboto ang pumupunta para lamang masulyapan o mabigyan ng pagpapala ng kumari. Sa katunayan, pati ang presidente at prime minister ng Nepal ay humihingi rin ng blessing at humahalik sa paa ng kumari. Pinaniniwalaan kasing ang blessing ng kumari ay nakapagbibigay ng kapayapaan at kasaganahan sa bansa. At alam nyo ba, bawal tumapak sa lupa ang mga kumari, kaya naman kahit saan sila magpunta ay buhat-buhat sila ng kanilang mga magulang o di kaya ay ang mga tagapangalaga. Bawal kasing masugatan ang mga kumari dahil kapag nangyari ito ay mawawala sa kanya ang pagiging diyosa, kaya naman doble ingat at alaga ang ibig.